Umaga pa lamang ay abala na si Raquel sa kanyang ginagawa. Pinupunasan niya ang mga plato at iba pang mga kailangan sa lamesa. Isa siyang waitress sa casino restaurant at isa rin siya sa mga waitress na laging naka-assign sa casino tuwing gabi at sa restaurant naman kapag umaga. Hindi niya alam kung bakit ganun, subalit madalas kasi ay siya ang hinahanap ng mga customers. Sino ba namang hindi? Diyosa na ang lumalapit sa kanila, hindi ba? "Here is your order, sir." Nakangiting sabi ni Raquel at agad na inilapag ang tray sa lamesa. "Thanks, gorgeous." Ngumiti ang matanda. "Here's your tip." Nagbigay ang matanda ng 3,000 sa dalaga. "The best ka talaga, sir." Natatawang saad ni Raquel. Ngisi-ngisi naman habang naglalakad ang dalaga papalayo at agad na nagsimula pa sa kanyang trabaho dahil isa ito sa mga gusto niyang gawin. Ang may lagi siyang tip sa mga customer niya. Isa rin ito sa gusto ng dalaga dahil alam niya na mas lalaki ang ipon niya at mabibili niya rin ang dream house niya. "Oh, nakakuha ka na naman ng tip ano?" Nakangiting saad ni Angel. "Oo, ang laki talagang mag-tip noon si Sir." "Kaya nga basta ba maganda ka at malaki ang joga mo, ayos na yun sa kanya." Natatawang saad naman ni Angel. "Hindi mo ba talaga pinagawa yan?" Itinuro pa nito ang dibdib ng dalaga. "Baliw ka, syempre hindi no." Hinawakan ni Raquel ang kanyang mga dibdib. "Natural yan." Dumating naman ang hapon ay dinagsa sila ng customers kaya naman hindi na nakadaldal pa si Raquel dahil naging sunod-sunod ang pagdating ng mga businessman dahil araw ng Sabado. Ngumiti ang dalaga sa mga dumarating at agad niyang kinuha ang mga orders ng mga ito. 10 to 15 minutes waiting time." Ngumiti si Raquel. "Miss, may boyfriend ka na ba?" Tanong ng lalaki sa kanya. Natawa ang dalaga at tiningnan ng lalaki. "Wala po akong boyfriend since birth. Flings meron." "Nice. So, pwede ka ba mamayang gabi? I'll meet you." Hindi na pinakinggan ni Raquel ang sinasabi ng binata nang biglang may pumasok na 3 kalalakihan sa restaurant. Napasinghap siya nang makita ang 3 lalaki ngunit naagaw ng atensyon niya ang nasa gitna. Ang lalaki ay mayroong malinis na haircut, maputing balat at perpektong mga labi at ang mga mata nito ay mapungay ngunit matalim kung tumingin. His hard features makes Raquel tremble. Pakiramdam ng dalaga ay kung gaano ka-hard ang mukha nito. Ganun rin kabagsik ang binata pagdating sa kama. "Raquel, yung bibig mo!" Saad ni Angel na lumapit pa talaga dahil sa kaibigan na nakanganga at nakatitig dito. "Si Sir Arvin yan, yung nasa gitna. Yung dalawa naman, sina Sir Clark at si Sir Daniel. Ako nang mag-aasikaso sa kanila." Biglang sabi ng dalaga sa kanya. "Go girl!" Natatawang saad naman ni Angel. Kaagad na naglakad ang dalaga papunta sa table nila Arvin, dahilan para mapatingin ang binata sa kanya. Nangunot ang noo ni Arvin ngunit bumaba ang tingin nito sa miniskirt ni Raquel at napaayos ng upo nang makita kung gaano kaslim ang mga hita nito na kulay gatas. "Good morning, may I have your orders?" Formal na tanong ni Raquel. "Spicy Thai chicken at saka isang beef soup." Saad ni Clark. Tiningnan ng dalaga ang binata na nakatingin sa kanya. Napalunok naman si Raquel dahil pakiramdam niya ay tinititigan nito ang buong kaluluwa niya at nakita niyang gumalaw ang Adam's apple nito na kasing tangos ng ilong ng binata. Ngumisi naman si Raquel at agad na inilista ang mga gusto nito. "Is that all, sir? What about wine?" Tanong naman ni Raquel. "Red wine, please." Saad ni Arvin. Ngumisi ang dalaga at agad na tiningnan ang binata. "Okay, I will serve the food after 10 minutes. Tumango si Arvin at tiningnan ng dalaga pababa sa katawan nito at agad na tiningnan ang mga mata nito. Obviously, inaakit siya nito lalo pat nakangisi ito o baka naman siya lang ang nakakaramdam ng ganon. Umiwas agad ng tingin si Arvin at agad na pinaglaruan ang kanyang cellphone. "Ganda ba?" Nakangising tanong ni Clark. "Sino?" Tanong naman ni Arvin sa kanya. "Si Raquel." Nakangiting saad ni Clark at tiningnan ang reaksyon ng kanyang kaibigan. Napaayos siya ng pagkakaupo. "Kilala mo siya?" Natawa naman ang kaibigan niya.
Matagal na si Raquel dito pero hindi ko naman siya naabutan. Madaming nagkakagusto dyan pero gusto niyan mayaman at maraming pera. Ibinabagay nga niya yung ganda sa status ng buhay ng taong nakukuha ang interes niya. Napailing ang binata. Ingat ka dyan. May iba kasi sa kanya na kapag nakasama mo parang hindi ka na makakaalis. Nagtaas ng kilay si Arvin at tiningnan si Raquel na abala sa counter. Subalit naramdaman ata nito na nakatingin siya kaya't nagkatinginan silang dalawa. Ngumiti pa ang dalaga at agad na tumalikod para kunin ang order. Natawa si Arvin at kinagat ang kanyang labi. Here sir, kapag may kailangan pa po kayo, tawagin niyo lang po ako. Thank you Raquel. Nakangiting saad ni Daniel sa kanya. Tumango ang dalaga at agad na tiningnan si Arvin. Nasa isip agad ng dalaga na ang magiging dahilan lang ng kanyang resignation letter ay mapangasawa ang binata na nasa kanyang harapan na mismo. Puno ng sayawan at hiyawan sa loob ng kasino kaya hindi maiwasan ni Raquel na mapasayaw habang inihahatid niya ang mga alak. Ngayong gabi naman ay isa siyang casino girl at ang trabaho niya naman ngayon ay ang asikasuhin ang mga businessman para magkaroon pa ng malalaking tip. Whiskey, sir? Saad ni Raquel at inilapag ang baso at alak. Shot ka muna, miss. Nakangiting saad naman ng lalaki sa kanya. Natatawang umiling naman si Raquel. Nako, hindi po pwede sir. Hindi po kami allowed na uminom habang nasa trabaho. Pass muna ako. Sige, sa susunod na lang. Nakangising saad ng lalaki sa kanya. Panay ang hiyawan nilang lahat at natatawang pinagmasdan ni Raquel ang mga tao. Hindi niya maiwasan na mapaisip sa kanyang buhay na kung sana lang ay mayaman sila. Nagagawa niya rin ang mga bagay na ito. Nagagawa niya rin sana na maging masaya at hindi pressured sa buhay na meron siya. Maaga pa lang ay namulat na kaagad siya sa realidad ng pagtatrabaho habang ang magaling niyang ina, papalit-palit lang ng lalaki. Oh, malungkot ka na naman, saad ni Angel sa kanya. Hindi no, may inaabangan lang ako kanina pa. Natatawang sagot naman ni Raquel. Sino naman? Napangisi si Raquel nang makita si Arvin na mag-isa na lang na pumasok ng pinto. Umayos agad siya ng pagkakatayo at agad na kinuha ang sigarilyo at tiningnan ng kaibigan na natatawa at napapailing dahil sa ginawa niya. Hay nako, maiwan na nga kita. Good luck na lang sa'yo at kay Sir Arvin. Natatawang saad ni Angel sa kanya. Girl, hindi niya matitiis ang ganda ko. Alam ko ang karakas ng mga lalaki kaya might as well, i-enjoy ko na lang ito. Natatawang saad naman ni Raquel. Kaagad siyang naglakad sa direksyon ng binata at agad na napatingin sa kanya si Arvin na nakasandal sa sofa at hawak ang isang baso ng alak. Ngumiti ang dalaga at mabilis na umupo sa tapat nito. Wala kang kasama? Sigarilyo? Tanong ni Raquel. Sorry, hindi ako naninigarilyo. At oo, ako lang mag-isa. Saad ni Arvin at uminom ito ng alak. Would you mind? Nakangiting tanong ni Raquel at iniangat ang kanyang sigarilyo. Wala ka naman sigurong hika, no? Do as you wish. Saad naman ni Arvin at agad na inilagay ang kanyang baso ng alak. Napatitig si Arvin sa dalaga na naninigarilyo sa kanyang harapan. Nakasuot ito ng isang maikling short at isang pulang t-shirt na masyadong fitted sa kanya. Pinaglalaroan ng binata ang kanyang labi habang nakatingin kay Raquel na abala sa sigarilyo at walang pakialam kung nasa harapan lang siya nito. May girlfriend ka? Diretsong tanong ni Raquel sa kanya. Umiling naman si Arvin at uminom ng alak. Naninigarilyo ka pala? Natatawa si Raquel at pinag-cross pa ang kanyang mga hita. Ngayon ka lang nakakita ng babaeng naninigarilyo? No, but when it comes to you, it's cool. Ngumisi si Arvin. Natawa naman si Raquel at siya na mismo ang gumalaw ng baso at agad na nilagyan ng alak ang baso ng binata. Stress reliever ko at madalas dito ko lang to sa kasino ginagawa. Inurong ng dalaga ang baso. Ikaw, stress ka? Marami kasing trabaho, kaya nandito ako para magpahinga. Saad ni Arvin at ininom ang baso ng alak. Tuwing gabi ba, nandito ka? Tumango si Raquel at itinapon ng sigarilyo at saka tiningnan si Arvin na nakatingin sa kanya.
Bumuntong hininga siya at agad na lumipat ang pwesto ng binata. Wala siyang pakialam, basta ba ay makatabi niya lang si Arvin. Actually, kanina pa nga kita hinihintay. Saad ni Raquel. Ako dapat ang unang babaeng makikita mo sa pagpasok mo. Binabakuran mo kaagad ako? Nakangising tanong ni Arvin at inisang lagok ang alak na hawak. Natawa naman si Raquel at hinawakan ng hita ng binata. Kung sino ang unang makita ko sa kasino, ay akin at hindi na makakawala sa akin. Napatitig sila sa isa't isa at agad na itinagilid ni Raquel ang kanyang ulo nang tumama ang labi ng binata sa kanyang leeg. Hinaplos ng dalaga ang hita ni Arvin at napapikit ng paglaruan ng binata ang kanyang dibdib. Nakaramdam ng dalaga ng kakaibang init sa kanyang katawan na tumama ang kamay ni Arvin sa pagitan ng kanyang mga hita. That was fast. Namaos ang boses ni Raquel at tiningnan ng binata na nakatitig ngayon sa kanya. Ayoko nang binibitin ako. Nagtagis ang panga ni Arvin at napatingin sa dalaga na nakahawak na rin sa pagitan ng kanyang mga hita. Natawa si Raquel at hinalikan ng labi ng binata at agad itong tumayo. Gusto niyang matawa sa itsura ng binata ngunit may tamang oras para doon. See you around. Ang sarap mong humalik ha. Pang-aasar pa ni Raquel. Raquel. Nagtagis ang panga ni Arvin habang nakatingin sa kanya. Hindi akalain ng binata na magugustuhan niya ang haplos ng dalaga at gusto niyang pagalitan ang kanyang sarili dahil aaminin niyang gusto niya ang higit pa doon. Kumaway lang ang dalaga at mabilis na umalis. Ito naman talaga ang gusto niya, ang bitinin ng binata nang sa ganon ay hanap-hanapin siya nito. Umalis si Raquel at agad na pinaglaruan ng sigarilyo habang pauwi sa kanilang bahay. Ilang minuto lamang ang nilakad niya. At nang makarating sa kanila ay nakita niya ang kanyang ina. Ma, nakauwi na po ako. Tinatamad na saad ni Raquel. Natigil ang kanyang ina sa paghalik sa matanda at agad na tiningnan ang kanyang anak. Ay anak, naubos na pala ang pagkain natin dyan sa ref. Hindi naman po ako gutom. Umirap si Raquel at agad na tiningnan ang matandang lalaki na kasama ng kanyang ina. Pagkatapos niyo dyan, umuwi ka na. Raquel! Saway ng kanyang ina. Umirap lamang ang dalaga at mabilis na umakyat sa itaas at agad na pumunta sa kwarto. Napatingin siya sa kanyang leeg at natigilan ng makita ang isang pulang marka sa ibaba ng kanyang tenga. Natawa na lang siya at napatingin sa kanyang cellphone at nakita ang isang unknown number. See you tomorrow at night. Basa ni Raquel at agad niyang nakita ang pangalan ni Arvin sa ibaba. Napangisi ang dalaga dahil alam niyang hahanap-hanapin siya ng binata dahil alam niya ang kahinaan ng mga ito at hindi rin naman siya papayag na hindi siya makukuha ng binata at magiging asawa niya. At dahil nakipagpalitan si Raquel ng schedule sa kanyang kaibigan ay madalas na siyang nasa kasino. Madalas rin ang pagkikita nilang dalawa ni Arvin at ganoon rin kadalas kung mag-usap silang dalawa. Hindi aakalain ni Raquel na mismong ang binata ang maghahabol sa kanya, ngunit ayaw niyang maging kampante. Si Arvin oh, turo ni Angel sa kanya. May kasamang mga lalaki. Mga kaibigan niya. Ikaw munang mag-serve, may dadaanan lang ako sa VIP. Sige, may sadya rin ako kay Daniel eh. Nakangising saad naman ni Angel. Natawa na lang ang dalaga at agad na inasikaso ang mga customers sa VIP. Ngumisi siya sa mga ito at agad na dinala ang mga alak na kailangan nila. Nang matapos ay agad na bumaba si Raquel at agad na napatingin sa table nila Arvin at nakitang wala doon ang binata kaya't nangunot ang kanyang noo. Arvin! Gulat na tawag ni Raquel at napasandal pa sa pader. Anong ginagawa mo dito? Ang tagal mo. Saan ka ba pumupunta? Tanong ni Arvin at tiningnan ang dalaga. Natawa naman si Raquel. Mismo agad ako? Nakipagtitigan si Arvin sa dalaga kaya naman napawi ang ngisi ni Raquel at agad na hinawakan ng binata. Naglakad silang dalawa at dinala si Arvin sa walang masyadong tao at malayo sa crowd. Huminga ng malalim ang dalaga at tiningnan si Arvin. Naghahatid ako ng mga alak sa VIP namin sa itaas kaya matagal akong nakabalik. Hinawakan ni Raquel ang braso ng binata. Huwag ka nang magalit. Hindi naman ako galit, Raquel.
Saad ni Arvin. Ngumuso si Raquel at agad na niyakap ang leeg ng binata. Pinakatitigan niya ito at nakita niyang nawala na ang pagkunot ng noo nito. Let's make out? Bulong ng dalaga at hinalikan ang labi ni Arvin. Bago ako bumalik sa trabaho, hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi ay agresibo nitong hinalikan ang kanyang labi. Sinagot naman ni Raquel at napaliyad siya ng hawakan ng binata ang magkabilang dibdib niya na para bang sabik. Umatras si Raquel at agad na napahawak sa buhok ng binata nang halikan nito ang leeg niya. Arvin, mabigat ang bawat paghinga ni Raquel at nanghihinang sumandal sa bintana na nasa kanyang likuran. I want you to stick around with me. No boys. Bulong ni Arvin habang marahan at dahan-dahan na iginagalaw ang kanyang daliri sa dalaga. Like a good girl, Raquel nodded her head. Yes, Arvin. Ngumisi ang binata at mas binilisan pa hanggang sa maramdaman nilang pareho ang panginginig ni Raquel. Hinihingal na sumandal ang dalaga sa dibdib ng binata na hinahalikan ng kanyang leeg. Natawa si Arvin at inayos ang short ng dalaga at maging ang t-shirt nito na nakataas na. Babalik na ako sa trabaho. Saad ni Raquel at kahit gusto niya pang manatili sa tabi ng binata, ay hindi na pwede. Hinawakan ni Arvin ang bewang ng dalaga at hinalikan ang pisngi nito. Am I being too clingy? Natawa si Raquel at pinunasan ng stain sa labi ng binata. No, I like you being clingy to me. Kinagat ni Arvin ang labi at bumuntong hininga. I guess this is what Clark talks about. Nangunot ang noo ni Raquel at sinilip ang binata na nakatitig sa kawalan. Ang alin? Umiling si Arvin at agad nang ngumiti sa dalaga. Ngumiti rin si Raquel at agad siyang bumalik sa trabaho at parang hindi magkaroon ng issue ay hindi sila sabay na naglakad. Nag-iba ng direksyon ng dalaga at nakita niya agad ang binata na bumalik na sa kanilang table. Napailing na lamang siya dahil aaminin niya na nagustuhan niya ang ginawa nila kanina. Ito na po yung alak niyo, sir. Saad ni Raquel habang nakatayo sa tapat ng table nila Arvin. Wait, is that a red mark? Tanong ni Clark nang mapansin ang leeg ng dalaga. Napakurap naman si Raquel at napatingin kay Arvin na nakangisi habang umiinom ng alak niya. Baka nakamot ko lang kasi malamok kanina doon sa counter. Ganyan kalaki? Ganyan kalaki ang nagagawa ng pagkamot mo? Gusto na lamang lumubog ni Raquel sa kanyang kinatatayuan at nakahinga na lamang siya ng maluwag nang magsalita na si Arvin. Ngumiti siya at agad na sinamaan ang tingin ng binata na natatawa at napapailing sa kanya. Umalis agad siya doon habang hawak ang kanyang leeg. Grabe naman yung kamot na yun. Parang hiki. Natatawang sabi pa ni Clark at napatingin kay Arvin. You did that, right? Me? No. Natawa si Arvin at tiningnan ng dalaga na ngayon ay nag-aasikaso ng mga orders. Natawa rin si Daniel. Hindi na yata nakatiis si Arvin at minarkahan ang pag-aari niya. Tumawa na rin si Clark. Sabi ko naman sa kanya na kapag nahawakan niya si Raquel, tuloy-tuloy na yan. She's a temptation. Napailing na lamang si Arvin dahil pakiramdam niya nga ay nagayuma siya ng dalaga at hindi na siya makakausad pa. Lumalim ang gabi ay nakita niya si Raquel na bagong bihis na ng damit at nagulat pa nang makita siya ngunit seryoso niya lang na tiningnan ang dalaga. Hindi ka pa umuwi? Nasaan ang mga kasama mo? Tanong ni Raquel. I was waiting for you. Nagtataka naman na napatingin si Raquel kay Arvin at agad na naglakad papunta sa labas. Bakit? Bitin ka ba? Natawa naman si Arvin at napailing na lang. Wala lang. Gusto kitang ihatid sa bahay ninyo. Gulat na napatingin ang dalaga kay Arvin na seryosong nakatingin sa kanya. Hindi niya aakalain na aabot sila sa ganon ngunit ito ang gusto niya, hindi ba? Tiningnan niya ang kotse ng binata na nasa tapat lang nila bago niya tiningnan si Arvin. Okay. Ngumisi si Raquel. Pumapayag ka? Gulat na tanong naman ni Arvin. Yes. At saka malalim na ang gabi. At wala rin naman ako sa mood na maglakad ngayong gabi. Ngumiti si Raquel.
Inalalayan siya ng binata sa pagsakay sa kotse at agad na napapikit si Raquel nang maamoy niya ang pabango ng binata. Ito na ata ang pinaka-relaxing na pabango na naamoy niya, kaya't agad siyang napatingin sa binata na seryosong nagmamaneho ng kotse. Napangiti si Raquel at agad na naisip ang magandang buhay na kasama ito. Raquel, ipinatatawag ka na ni Sir Arvin. Nahinto ang dalaga sa pag-aayos ng mga plato nang marinig ang kanyang manager na tinawag siya. Napatingin naman siya sa labas ng kusina at nakita si Arvin na abala sa kanyang kape na nakatutok sa cellphone nito. Bakit daw po? Hindi ko rin alam pero pwede kang magstay sa table niya hanggat kailan niya gusto. Sir Arvin talked to me about this. Ngumiti ang manager niya. Oh, okay. Napalunok si Raquel. Kaagad niya na hinubad ang apron at inayos ng kaunti ang kanyang buhok bago siya naglakad papunta sa table nito. Ngumiti pa si Raquel ngunit ramdam niya ang pagod at pakiramdam niya ay magkakasakit pa siya. Good morning. Saad ni Raquel. Bakit mo ko pinatawag? I want us to eat together. I already ordered our food. Seryosong sabi ni Arvin. Napangiti ang dalaga at hindi makapaniwalang napatingin sa kanya. Tinawag mo ako kasi gusto mo akong makasama sa pagkain mo? Nangunot ang noo ni Arvin at inilagay ang kanyang kape. Ayaw mo ba? Natawa naman si Raquel at napailing. Hindi naman, nagulat lang ako na ang aga mo dito at ako agad ang pinuntahan mo. Hindi naman sumagot si Arvin dahil dumating na ang order nilang dalawa. Tahimik silang kumain ngunit hindi yun hinayaan ng dalaga at nagtanong pa siya sa binata. Hindi aakalain ni Raquel na sinimulan niya ang umaga niya na kasama ito. Napailing na lang siya at pagkatapos nilang kumain ay bumalik na siya sa trabaho, subalit hindi pa rin umaalis si Arvin sa table na yon dahil may tinawagan. Grabe, nanliligaw na siya sa'yo? Tanong ni Angel. Ngumiling lamang si Raquel habang inaasikaso ang kanilang mga orders. Hindi, trip lang niya na puntahan ako dito. Halata naman na may gusto siya sa'yo. Pero ingat ka pa rin ha, magkaiba kayo ng estado sa buhay. At nag-aalala lang ako na baka maging hadlang yun sa inyong dalawa. Dahil ang magulang ni Sir Arvin, medyo picky sa babae ng anak nila. And who cares? Natawa si Raquel at napailing. Panandalian lang naman siguro to, Angel. Hindi naman ata to tatagal. Pagkatapos ng trabaho ni Raquel sa trabaho ay naisipan nila ng binata na mamasyal sa mall dahil gusto raw siyang bilhan ni Arvin ng damit. Sakay ng kotse ay agad silang pumunta sa mall para mamili. Kaya tuwang-tuwa ang dalaga nang makita niya ang malaki at mataas na building sa mall. Bumaba siya at agad na hinawakan ni Arvin ang kanyang bewang dahil agaw pansin ang suot niyang bodycon dress. Talaga bang bibilhan mo ako ng mga damit? Kahit ganito ako nahihiya pa rin naman ako sa'yo kasi hindi mo naman na kailangan na. It's all on me. You don't need to worry, okay? Ngumiti si Arvin at hinalikan ang noo ng dalaga. Go, pick your bet. Kaagad na kinuha ni Raquel ang tanging kailangan lamang niya. Namili rin si Arvin ng kanyang mga sandals kaya naman napangiti siya. Agad niyang isinukat ang mga yon at napangiti dahil lahat ay bumagay sa kanya. Ipinakita niya yon sa binata na nakaupo at nakatitig sa kanya. That's good. Can you get her more fits like this? Ngumiti si Arvin at tiningnan ang hubog ng katawan ng dalaga. Sure sir. Saad naman ang sales lady. Lumapit naman si Raquel at agad nang umisi kay Arvin. Malawak ang fitting room nila. You want to join me? Bulong ng dalaga. Raquel. Nagtagis naman ang panga ni Arvin. Bakit? Sinabi ko lang naman kung gusto mong. Naputo lang sasabihin niya nang hilahin siya patayo ng binata. Ngumingisi naman na sumunod si Raquel at nang makarating sa fitting room ay walang sinayang na oras si Arvin. Dumausdos ang dress ni Raquel at agad siyang pinatalikod ng binata. Nakagat niya ang kanyang labi nang maramdaman ang binata sa kanyang likuran.
Tinakpan naman ni Raquel ang kanyang labi at gumiling ayon sa gusto ni Arvin, habang ang binata naman ay hawak pa rin ang magkabilang bewang ng dalaga at kagat-kagat din ang kanyang labi. Tumayo ng tuwid si Raquel at agad na sinunggaban ng halik ang binata na agad na sinabunutan ng kanyang buhok. "As much as I want to continue, I can't own you here." Bulong ni Arvin at tinulungan ng dalaga sa pagbibihis ng kanyang damit. Ngumiti naman si Raquel at inayos ang kanyang buhok. "It's fine. Maybe in your condo?" "That's a good idea." Ngumisi si Arvin at pinisil ang pang-upo ng dalaga. Nang matapos sila sa pamimili ay agad silang kumain. Naging mas masaya ang araw ni Raquel at hindi niya namalayan ang mga oras. Sumakay sila sa kotse at napatingin sa binata na inaayos ang paper bag na kanilang daladala. "Thank you, Arvin." Kalmadong saad naman ni Raquel. "For what?" "Sa pagbibigay mo sa akin ng assurance. Alam kong alam mo naman kung gaano ko kainteresado sa'yo. In the first place, I want you and I want to see you drooling over me." "I'm already obsessed with you, Raquel." Seryosong saad ni Arvin. Huminga ng malalim si Raquel at naalala ang sinabi ng kanyang kaibigan. Ipinilig niya ang kanyang ulo at agad na tumingin sa may bintana. Sana lang ay hindi magsawa ang binata sa kanya, subalit hindi niya yon hahayaan na mangyari. Nang makarating sila sa tapat ng bahay nila, ay agad na tiningnan ni Raquel si Arvin. "Arvin, kapag kinausap ka ni Mama, huwag kang masyadong magsasabi ng kung ano-ano sa kanya ha?" Paalala ni Raquel. "And why? Hindi niya ba ako gusto para sa'yo?" Natawa doon ang dalaga. "Pinoprotektahan lang kita dahil kilala ko ang mama ko. Kapag nalaman niyang mayaman ka, ayokong dumating sa punto na aabusuhin ka ni Mama. Makinig ka sa akin, okay?" Tumango ang binata at hinaplos ang pisngi niya. "All right, I'll be busy for the next week. Baka hindi ako makapunta sa restaurant, but I'll keep you updated." "Okay lang yun. Hindi naman kita kinukulong." Natawa si Raquel at hinalikan niya ang pisngi ng binata. "Sige, mauna na ako. Salamat ulit." Ngumiti si Arvin at hinalikan ang leeg ng dalaga na natatawa. Natawa na rin siya at agad na kumaway sa dalaga na ngayon ay nasa labas. He smiled and sighed. Literal na nagayuman na nga siya ng dalaga at pakiramdam niya hindi niya kayang itago ang nararamdaman niya para dito. Ilang araw ang nakalipas ay puro text at tawag lamang ang naging routine nila ni Raquel at ni Arvin. Nasanay na doon ang dalaga dahil ayaw niya naman na magsawa sila sa isa't isa. Ayaw niya rin na ikulong ang binata sa piling niya kaya't gumagawa siya ng paraan para maging better para kay Arvin. "Thank you for coming, sir and ma'am." Ngumiti si Raquel. Nilinis na niya kaagad ang mga lamesa at mabilis na inasikaso ang iba pa. Hindi niya masyadong iniisip si Arvin dahil alam niyang mas mamimiss niya lang ang binata. Ayaw maramdaman ni Raquel ang sobrang pagmamahal kaya naman hanggat maaari ay ayaw niyang mag-assume na mahal na talaga siya ni Arvin. "Good day, ma'am." Bati ni Raquel sa isang babae na modelo na pumasok. "Good day." Formal na saad naman ng babae sa kanya. Tumango si Raquel at agad na kinuha ang order ng babae. Pansin niya ang paninitig nito sa kanya kaya naman hindi niya yon pinansin at agad na dumiretso na sa kusina. Nang makakuha siya ng pagkain ay agad niyang binalikan ang table ng babae. "Here is your order. May kailangan pa po ba kayo?" Tanong ni Raquel. "How long have you been dating Arvin?" "Days? Weeks?" Diretsong tanong ng babae sa kanya. Napakurap si Raquel at napatingin sa dalaga. "Bakit niyo po yan tinatanong?" Nag-angat ng tingin ang babae. "Dahil gusto kong malaman kung magkano bang ibinabayad niya sa'yo kapalit ng katawan mo at kung bakit lagi kayong magkasama." "Excuse me?" Hindi makapaniwalang tanong ni Raquel. "Hindi ako binabayaran ni Arvin at mas lalong hindi niya ako binabayaran kapalit ng katawan ko." "Teka nga po, sino po ba kayo at bakit niyo natatanong ang mga bagay na yan?" Ngumiti ang babae at tiningnan si Raquel. "I'm Arvin's ex-girlfriend." Natigilan si Raquel at hindi agad siya nakasagot dahil sa pagkagulat. Hindi siya makapaniwala na ganitong babae ang nagiging ex ni Arvin
At bukod pa doon, mukhang pantay pa sila ng estado sa buhay ng binata. Napalunok na lamang si Raquel at agad na naitikom ang kanyang bibig. Pumunta ako dito para guluhin ka. Ngunit gusto ko lang na balaan ka. Seryosong saad ng babae sa kanya. Anyway, I'm Tiffany. As I was saying, gusto ko lang naman na malaman mo na hindi kailanman nagseryoso si Arvin sa mga babae niya. Hindi siya kailanman magiging kontento sa isang babae lang dahil hinihiwalayan niya para sa ibang babae. At sa tingin mo, ganun ka rin? Hindi ko alam ang sinasabi mo at mas lalong labas na ako sa kung ano man ang naging problema niyo noon. Kunot ang noo ni Raquel. Kung wala na po kayong kailangan, aalis na po ako. And you think he will stick with you? What about his parents? Paano kung malaman nila na isang waitress ang pinagkakaabalahan ng nag-iisa nilang anak? Think about it. Ngumiti ang babae sa kanya. Kilala ko ang mga magulang ni Arvin at hindi agad nila magugustuhan ang anak nila ay mahuhulog lang sa isang waitress. If I were you, you have to save yourself. Ngumiti si Raquel sa kanya. Isa lang ang pinagkakatiwalaan ko sa mga bagay na sinasabi mo at si Arvin yon, miss. Natawa ang babae ngunit pati ang pagtawa nito ay may class. Estado pa lang sa buhay magkaiba na kayo ni Arvin. Sa tingin mo ba magiging madali para sa'yo? You're not in the fairy land where everyone was a princess. Ibahin mo ang imagination mo sa katotohanan, Raquel. Hindi mo gugustuhin na maging dahilan ng pagbagsak ni Arvin. Again, hindi ako nagpunta dito para awayin ka. I came here to remind you that Arvin is not the guy for you. He deserves better. Napatingin si Raquel sa labas at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang ina. Nakasuot ito ng shorts at simpleng t-shirt. Mabilis na pinuntahan ni Raquel ang kanyang ina na nanlaki ang mga mata nang magkita sila. Ma, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Raquel. Mabuti naman at nandito ka. Naku, wala na tayong pambayad sa kuryente natin, anak. Baka naman pwede ka munang manghiram ng pera dyan sa boyfriend mong mayaman. Babalik na lang natin. Ma, alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi tayo obligasyon ni Arvin. Tigilan mong paghingi ng pera sa kanya. Mayaman naman siya at kaya niyang gumawa ng pera. Hindi naman mahirap kumita ang negosyo niya. Kaya baka naman pwede mo siyang kausapin. Para saan pa ang mayaman mong boyfriend kung hindi mo rin naman pala mapapakinabangan, anak? Napatingin si Raquel kay Tiffany na hindi makapaniwalang napatingin sa kanilang dalawa. Kaya't napalunok na lang siya. And this is what Arvin is for you? Mali ka ng pagkakaintindi, Tiffany. Seryosong saad ni Raquel. Hindi ko ginagamit si Arvin sa pangangailangan namin sa bahay. You disgust me, Raquel. No wonder. Pareho kayo, low class at umaasa lang. Tiningnan nito ang kanyang ina. Anong sabi mo? Sigaw ng ina ni Raquel. Hinawakan agad ni Raquel ang kanyang ina at aaminin niyang nasaktan siya sa sinabi ni Tiffany. At mas lalo pang lumala. Itinulak niya ang kanyang ina na galit na napatingin sa kanya. Ma, hindi po natin kahit kailanman gagamitin si Arvin. Sigaw ni Raquel. Mas mapapadali kung manghihingi ka na lang kay Arvin. Ibabalik naman natin kaagad eh. Gusto mo bang ako nang? Nakakahiya, mama. Seryosong sabi ni Raquel na napaawang ang labi ng kanyang ina. Raquel? Hindi naman makapaniwalang tawag ng kanyang ina. Kaya't napahawak na lamang si Raquel at sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya sinagot ang tawag ng binata kaya't agad niyang tiningnan ang kanyang ina na napabuntong hininga. Umuwi na po kayo. Huwag niyo na po ulit babanggitin ang pangalan ni Arvin sa kahit na anong dahilan o kahit na anong paraan. Tumalikod si Raquel at pakiramdam niya ay masisira lamang ang pangarap niyang makaalis sa kahirapan. Kahit bali-balik ta rin man ang mundo ay may punto naman si Tiffany. Magkaiba ang estado nila sa buhay at magkaiba ang pamilya nila. Napapikit ang dalaga at pinatay ang cellphone dahil sa mga oras na yon ayaw niyang makausap pa ang binata. Bumuntong hininga si Raquel habang nakatingin sa salamin na nasa kanyang harap.
Sa likod niya ay si Arvin na kauuwi lang galing sa isang business trip. Wala itong alam sa naging usapan nila ni Tiffany. At mas mabuti ang ganon para hindi magkaroon ng gulo. "Can we live together?" Bulong ni Arvin habang hinahalikan ang balikat ng dalaga. Tumawa naman si Raquel. "Hindi pwede ano." "And why? You can live here in my condo. Lahat ng gamit mo po pwede dito." Saad ni Arvin at niyakap ang kanyang bewang. "We can stay like this as long as we want." Kahit gustuhin ni Raquel ay hindi po pwede. Magkaiba silang dalawa at hindi pa sigurado ang dalaga sa magiging resulta ng ginawa nila. Ayaw man ni Raquel na maging selfish, ngunit lagi niyang ipinagdarasal na sana'y hindi maging unfair ang mundo sa kanila. "Sigurado ka na sa akin?" "Yes." Walang pag-aalinlangan na sagot ni Arvin. "And how about you? Sigurado ka na ba sa akin?" "Mula umpisa, Arvin, sigurado na ako sa'yo. Hindi ako magte-take ng unang move kung hindi ako interesado sa'yo." Ngumisi ang dalaga at sinilip ang binata. "Then we can live like this." Bulong ni Arvin at hinaplos ang tiyan ng dalaga. Umiling naman si Raquel at agad na umayos ng pagkakaupo. Tumama sa kanyang pang-upo ang maselang bahaging katawan ng binata. Nakagat niya ang kanyang labi at saka napasandal. May kailangan pala akong tapusin na trabaho, Arvin. Pwede naman tayong magkita sa restaurant o sa casino." Hinawakan ni Raquel ang kamay ng binata na nasa tiyan niya. "Pwede rin naman tayong magkita dito sa condo mo." "Sigurado ka bang walang nangyari bago ako umuwi?" "You seem so distant." Saad ni Arvin at tuluyan ng umupo sa gilid ng dalaga kahit pa nakabalot silang dalawa ngayon ng kumot. Ngumiti si Raquel at malambing na yumakap sa leeg ng binata. Umupo siya sa hita nito at hinayaan ng kumot na dumula sa kanyang hubad na katawan. Tiningnan niya si Arvin na kusang yumakap sa kanyang bewang at mapungay ang mga matang nakatingin sa kanya. "Okay lang ang lahat, Arvin." Ngumiti si Raquel at hinaplos ang batok nito. "It's just that may takot pa rin sa puso ko. Natatakot ako na balang araw singilin ako sa pagmamahal ko para sa'yo. Sana naiintindihan mo na hindi tayo pareho ng estado sa buhay at hindi rin natin alam kung payag ba ang lahat sa ating dalawa." "We don't need our validation, Raquel." Umiling si Arvin. "Tayong dalawa lang ang nasa relasyon na to, kaya tayong dalawa lang ang pwedeng magkita or magdikta sa isa't isa." Tumango si Raquel. "Then, let's create memories together. Ayoko namang sayangin ang oras natin na magkasama. I need to work at ganun ka rin." Napabuntong hininga si Arvin. "I love you." Nanlaki ang mga mata ni Raquel ngunit napangiti rin. Hinalikan ng binata ang kanyang labi kaya't napapikit siya at idinikit pa ang katawan sa binata na niyakap siya. Ganitong klaseng pagmamahal ang gusto ni Raquel. Araw-araw silang magkasama ngunit alinman sa mga yon ay hindi niya nararamdaman na iba siya. Hindi niya man lang naramdaman na kakaiba siya dahil kapag kasama niya ang binata, kamahal-mahal siya. "Sige na Arvin, papasok na ako." Nakangiting saad ni Raquel habang inaayos ang kanyang bag. "Susunduin kita mamaya. Dito ka na kumain. Are you sure na hindi ka magpapahatid?" Tanong ni Arvin na nakasandal sa pinto. Tumango naman ang dalaga. Hindi na. Kaya ko namang mag-isa. At sabi mo nga may meeting ka pa virtually. Kaya asikasuhin mo na muna yan." Tumango naman si Arvin at marahang naglakad papunta sa dalaga. Hinalikan niya ang noo nito at agad na binuksan ang kanyang pinto. Ngumiti lang si Raquel at agad na lumabas. Napawi ang ngiti niya at napalitan ng lungkot. Lalo pat alam niya na ito ang huli nilang dalawa. Pagbukas ng elevator ay natigilan si Raquel nang makita si Tiffany at isang matandang babaeng nakatitig sa kanya. "I knew it!" Saad ni Tiffany at agad siyang hinila papalabas ng elevator. "San ka kumuha ng lakas ng loob para pumunta dito? Alam mo ba talaga ang ginagawa mo?" Nangunot ang noo ni Raquel. "Ayoko ng gulo, Tiffany. Pagod ako." Nanlaki ang mata ni Tiffany at tumawa. "Si Tita Rochelle?" Tiningnan nito ang matandang babae na sopestikada ang muka.
She's the girlfriend of Arvin. She's living with her mother whose job is being prostitute. At alam mo kung anong nakakainis, tita? Nanghihingi ng pera ang magulang niya kay Arvin. Baka nga hindi natin alam na ang pera pala na hawak ni Raquel. Pera pala ng kumpanya na pinaghihirapan ni Arvin. Hindi na nakapagsalita agad si Raquel. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pakiramdam niya, naputulan siya ng dila dahil kaharap niya ang ina ni Arvin. Tiningnan niya ito at lumapit sa kanya kaya't napaatras siya. You have two choices to make, sabi nito sa malamig na boses. Layuan mo ang anak ko o sisirain ko ang pamilyang matagal nang sira. Ma'am, nanginig ang boses ni Raquel. Hindi ko po kayang. Then, you choose the second option. Pumapayag kang maging babae ng anak ko kapalit ng pera niya? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, ha? You're being so low, Raquel. Naitikom ng dalaga ang kanyang bibig. Ayaw niyang magkaroon ng lamat ang pamilya ni Arvin at ayaw niyang masira ang pamilya niya. Tiningnan niya si Tiffany na nakangiti at nakataas ang kilay sa kanya na parabang naghahamon. I don't love your son. Napalunok si Raquel. Hindi ko rin po balak na sirain ang pamilya ninyo, Miss Rochelle. At wala rin po akong balak na. Huminga ng malalim ang dalaga dahil alam niyang masasaktan lang niya si Arvin. Mahalin ang anak mo. Ngumiti si Rochelle. Madali ka naman palang kausap. May kinuha ang matanda sa kanyang bag at nakita ni Raquel ang isang tseke. Sa tingin ko ay sakto na to para sa pangangailangan mo, para layuan mo ang anak ko. Hindi bagay ang isang waitress sa anak kong businessman. Hindi ko po kailangan ng. Natigilan si Raquel nang makita si Arvin na nagtatagis ang panga habang nakatingin sa kanya. Napalunok ang dalaga at agad na umiwas ng tingin. Pera mo, para layuan ang anak mo dahil sa oras na to, pinuputol ko na po ang ugnayan sa anak niyo. Ngumiti ang matanda at tiningnan ang anak na nangingilid ang luha, ngunit galit ang mga matang nakatingin kay Raquel. Umiwas agad si Raquel at agad na tumakbo palabas habang umiiyak at durog ang puso. Pakiramdam ni Raquel kahit nasa trabaho siya ay hindi pa rin maayos ang itsura niya. Panay ang buntong hininga niya habang nag-aasikaso ng mga customer. Lakad doon, lakad dito at asikaso doon ang ginagawa niya. Natigilan lang siya nang biglang pumasok si Arvin kasama si Tiffany at ang kanyang mga magulang. Ikaw raw sa table nila. Gusto mo ba ako na lang? Saad ni Angel. Nag-aalala ang boses ng kanyang kaibigan. Umiling si Raquel at ngumiti. Ako na lang. Ako na lang ang magsiserve ng pagkain nilang tatlo. Saad naman ni Angel sa kanya. Marahan siyang naglakad doon na hindi tinitingnan ang mukha ng binata. Kung bakit sila dito kumain ay hindi niya alam. Ngumiti siyang pilit at agad na hinawakan ng ballpen at ang papel. May I have your orders? Tanong ni Raquel. Ngumiti naman si Tiffany. Give us the usual. Ikaw, Arvin, may gusto ka ba? Naging malambing ang boses ng dalaga. Water. Malambing na saad naman ni Arvin. Yun lang? Ayaw mo bang kumain ng iba pa? Tanong ni Tiffany. Pork, steak, and anything? Bumuntong hininga si Arvin. Just water. Pag-uulit pa ng binata sa kanya. Kaagad na umalis doon si Raquel at bigla na lamang niyang naalala ang nangyari sa kondo. Napailing na lang siya dahil ilang araw na rin. Ilang araw na rin niyang hindi kinakausap ang binata na hanggang ngayon nagte-text pa rin sa kanya. Nang makuha niya ang order ay si Angel na ang kumuha at nagdala sa kanila. Raquel, hinahanap ka ng mama mo sa labas. Saad ng isang staff. Ha? Napalunok si Raquel nang makita na naman ang kanyang ina. Napapikit siya at bumuntong hininga bago niya idinilat ang kanyang mga mata. Pupuntahan ko na lang. Salamat. Mabilis siyang lumabas ng restaurant at agad na tiningnan ng kanyang ina. Ngumiti ito sa kanya at napatingin sa loob dahil nakita nito si Arvin na nakatingin sa kanila. Anong kailangan mo, Mama? Tanong ni Raquel. Nagkasakit kasi ang Tito Roger mo at nandito ako para sana manghingi ng pera. Saad ng kanyang ina. Hindi mo ba kasama ang boyfriend mo? Wala akong boyfriend, Ma. Uuwi na lang ako para dyan.
Hindi mo naman kailangan na pumunta pa. Nanlaki ang mga mata niya nang tumakbo ang ina papunta sa loob. Agad niya itong hinabol dahil naglakad ito papunta kay Arvin. Ma! Sigaw ni Raquel. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanilang lahat. Hindi, Raquel. Baka matulungan niya tayo sa pera. Saan ng kanyang ina? Tiningnan nito si Arvin na napakurap. Baka pwede mo akong tulungan, iho. Si Raquel kasi ay ayaw akong bigyan ng pera at manghihiram sana ako. Mama! Sigaw ni Raquel at agad na hinila ang kanyang ina. Nakakahiya ka! Please! Nanginginig ang boses ng dalaga. Bakit ba? Nobyo mo naman ang batang ito kaya pwede niya tayong tulungan. Ano ba, Raquel? Nag-iisip ka ba talaga? Para saan pa kung hindi natin mapakikinabangan ang nobyo mo? Sigaw ng kanyang ina. Isang malakas na sampal ang ginawa ni Rochelle sa ina ni Raquel. Nanlaki ang mga mata niya, ngunit maski siya ay nakatanggap din ng sampal, dahilan para agad siyang hilahin ni Arvin at galit na tiningnan ang ina nito. You disgust me! Galit na singhal ni Rochelle. Wala kayong pinagkaiba. Mga parehong mukhang pera at ganid sa kayamanan ng iba. Ma, stop it! Sigaw naman ni Arvin at agad na hinawakan si Raquel. No, Arvin! Tiningnan ni Rochelle ang ina ni Raquel. Ikaw, turo naman ito sa kanya. Wala kang karapatan na hingian ng pera ang anak ko sa mga bagay na hindi naman kami obligado. At wala ka rin karapatan na umasa sa iba kung kaya mo namang magtrabaho. Tumutulo ang luha sa mga mata ni Raquel at agad na umalis sa tabi ni Arvin. Hinila niya ang kanyang ina na hindi pa rin umaalis. Lahat ng tao ay nakatingin na sa kanila at ang iba pa ay nandidiring pinagmasdan sila. Raquel, tawag ni Arvin. Tigilan na natin to, Arvin. Malamig na saad ni Raquel sa kanya. Makinig ka sa mami mo. Kami ang magiging dahilan ng pagbagsak mo. Mabilis niyang hinila ang ina at agad na dinala sa malayo. Galit niyang tiningnan ng ina na nakakunot ang noo sa kanya. Ibang klase rin palang pamilya niyang nobyo mo. Akala mo kung sinong makapangyarihan na tao ay pare-pareho lang naman tayo. Gaganti pa sana ako ng sampal dahil sinampal ka niya. Kaso lang hinila mo ako. Ma, hanggang kailan niyo po ba ako ipapahiya sa lahat? Hindi mo ba alam na dahil sa ginawa niyo, mas lalo mo lamang po akong pinahamak. Mas lalo mo lang pong pinapatunayan sa akin na wala kayong kwentang ina. Raquel! Gulat na tawag nito sa kanya. Hindi mo ba halos alam na pinakawalan ko ang taong mahal ko dahil sa'yo? Na sana naiintindihan mo na kailangan mong lumugar. Nagtitimping saad ni Raquel. Ma, pwede ba? Tigilan niyo na ako at si Arvin. Tumulo ang luha sa mga mata ni Raquel at tiningnan ng kanyang ina na hindi nakasagot at tahimik na lang. Huminga ng malalim si Raquel at agad na kinuha ang kanyang wallet. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang pera dahil kahit anong sabihin niya, hindi niya matitiis ang kanyang ina. Ito lang ang nandyan para sa kanya ngunit kailangan niya ring matuto. Ayusin niyo naman ang buhay niyo, ma. Pagod na akong itama ka sa lahat ng bagay. Huminga ng malalim ang dalaga. Mahal po kita, mama, pero hindi tamang ginagawa mo. Raquel, anak. Nanginginig ang boses ng kanyang ina. Umiling si Raquel. Napahiya niyo na ako, mama. Mas lalo lang lumala ang lahat. Napahiya ako sa harap ng maraming tao nang dahil sa'yo. At wala na rin akong mukhang maihaharap kay Arvin pagkatapos nito. Tumalikod si Raquel at sunod-sunod ang luha sa kanyang mga mata. Napakahirap para sa kanya ang lahat ng desisyon ngunit alam niyang itong tama. Ito ang tamang gawin para sa kanyang ina at para na rin sa puso niyang durog na. Tiningnan niya ang loob ng restaurant at napabuntong hininga na lang nang makita si Arvin na tinatawagan ng kanyang cellphone. Buntis ka? Tahimik na tumango si Raquel habang nakatingin sa kanyang pregnancy test. Huminga siya ng malalim dahil nandito na ang bata. Hindi niya na ito pwedeng alisin pa. Niwala na rin silang komunikasyon ni Arvin at naging abala na rin siya sa kasino. Anong plano mo? Tanong ni Angel. Aalagaan ko ang bata, Angel. Ayokong matulad kay mama. Bumuntong hininga si Raquel. Palalakihin ko siya. Suportado kita. Naging abala na ulit si Raquel sa kanyang ginagawa. Ngumiti siya sa customer at agad na inasikaso ang mga ito.
Ang kanyang ina ay umuwi sa probinsya kasama ang bago nitong lalaki, kaya naman mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Ilang linggo na ang nakalipas at mabuti na lang, hindi siya tinanggal nito sa trabaho. "Uy, Raquel!" Ngumiti si Clark sa kanya. Sir, kayo pala. Salamat po pala at hindi niyo ako tinanggal sa trabaho." Ngumiti si Raquel. Natawa naman si Clark. "Misunderstanding lang naman ang nangyari. At isa pa, matagal na kitang empleyado. Kaya ano namang dahilan para paalisin kita?" Napangiti si Raquel at tiningnan ang pinto. Umaasa na darating si Arvin. Agad niyang inasikaso ang mga kaibigan ng binata at nagdala ng iba't ibang alak sa table nito. Napapikit si Raquel nang maramdaman ang kakaibang pagkahilo. Napahawak siya sa counter at agad na kinalma ang kanyang sarili dahil kailangan niyang mag-ipon. Kulang na kulang pa ang pera niya para sa anak niya. "Raquel!" Tawag ni Angel. "Okay ka lang?" Idinilat ni Raquel ang kanyang mga mata. Oo, okay lang ako. Nawawala rin naman ito kaya kaya ko." Kung magpahinga ka na lang kaya, maselan niyang pagbubuntis mo ha. Mahinang saad ni Angel. "Dapat nga naka-bedrest ka eh." Natawa naman si Raquel. "Huwag ka masyadong mag-alala sa akin, Angel. Okay lang naman ako." Nagtuloy-tuloy ang trabaho ni Raquel hanggang sa hindi niya inaasahan ang pagpasok ni Arvin na mukhang galing sa trabaho. Natigilan siya dahil ito ang unang beses na nakita niya ang binata. Ngunit mas lalo lamang na dinamba ng kaba ang puso niya nang makitang nakatingin ito sa kanya. "Arvin?" Kinakabahan na pagtawag ni Raquel. "Mag-usap tayo." Mahinahon na saad ni Arvin at hindi naman sumagot ang dalaga. "Please, Raquel." "Okay." Mahinang saad ni Raquel. Pumunta sila sa rooftop ng kasino at tahimik silang tumingin sa malayo. Hindi alam ni Raquel na nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan nang maramdaman ang presensya ng binata. Alam niya kasi na ito ang kailangan niya. Ito ang gusto ng puso niya. At ito rin ang gusto ng kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan. "I talked to my mom about our relationship." Paninimula ng binata. "Ang sabi ko, hindi kita titigilan hanggat hindi kita nakakasama sa iisang bubong. At ayaw ko rin na pangunahan niya ang mga desisyon ko." "Arvin, alam nating pareho na magiging mas malala pa to kung pareho nating..." "You decided too early, Raquel. Hindi mo ako hinintay na makapagdesisyon para sa relasyon nating dalawa." Mariing saad ni Arvin sa kanya. "Ang dali-dali para sa iyong sabihin na layuan ako habang ako hindi na ako makahinga kapag hindi ka nakikita sa tabi ko." Nangilid agad ang luha sa kanyang mga mata at napaiwas ng tingin. Hindi niya aakalain na magiging malaki ang impact nito sa kanyang puso. Ni hindi niya alam na makakaramdam siya ng kaunting pag-init ng kanyang puso. "Raquel, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na paninindigan kita. Na hindi ko kayang makita kang wala sa tabi ko. Ilang beses ko ring sinabi sa iyo na sa akin ka. Na akin ka. Na sa akin ka lang uuwi at magpapahinga. Sabihin mo sa akin, natatakot ka ba?" "Oo." Buong tapang na saad ni Raquel. "Natatakot ako na mas lumala pang pagmamahal ko para sa iyo. Na maging ako, hindi na muling makaahon pa." Tumulo ang luha sa mga mata ng dalaga. "Natatakot ako na pwedeng gawin ng mami mo sa pamilya ko. Natatakot ako sa maraming bagay. Sa maraming desisyon na pwede kong gawin. At sa mga bagay na makakasira sa ating dalawa. Kaya sabihin mo, ikaw lang ba ang nahihirapan?" "Then, bakit ayaw mong sabihin sa akin?" Namaos ang boses ni Arvin. Umiling si Raquel at suminghap. "Dahil ayokong maging pabigat sa'yo. Ayokong maramdaman mo na hindi ako capable sa pagmamahal mo para sa akin." "Kailan ka ba naging pabigat? Please, Raquel, mahal na mahal kita. Alam mo kung gaano ko kagusto na maging akin ka at kung gaano ako natatakot na mawala ka." Umiiyak na tiningnan ni Raquel ang binata. Alam niyang bawal sa buntis ang pag-iyak, subalit hindi naman niya mapigilan. Mas lalo lamang nanghina ang kanyang katawan nang yakapin siya ni Arvin at haplusin ang kanyang likod. "Hindi kita kayang iwan, Raquel. Pagbawalan nila ako sa lahat ngunit hindi nila ako mapipigilan na mahalin ka."
Arvin! Umiiyak na tawag ni Raquel at agad na niyakap ang binata. I won't let you end our relationship. Not on me. Not on us. Sabi ni Arvin sa kanya. You will stick with me. You will live with me. Napapikit si Raquel nang halikan ng binata ang kanyang labi. Napayakap siya kay Arvin at agad na ipinagdikit ang mga noo nila. Hinawakan ng binata ang bewang niya. Bukas, sa kondo. Doon ka natitira kasama ko. Hihintayin kita. Tumango naman ang dalaga. Pagkatapos nilang mag-usap ay agad silang bumaba na magkahawak ang mga kamay. Ngumiti si Clark at sumipol naman si Daniel habang nakatingin sa kanilang dalawa. Umupo ang dalaga sa tabi ni Arvin. Alak? Tanong ni Clark. Pass muna. Tubig lang ako. Bago yan ah. Natatawang saad ni Clark. Ngumiti lamang si Raquel at naramdaman niya ang kamay ng binata sa kanyang hita. Huminga siya ng malalim at agad na hinawakan ang kanyang tiyan habang pinagmamasdan ng binata na nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Are you okay? Tanong ni Arvin at hinalika ng balikat niya. Oo naman. Iniisip ko lang yung mga gamit ko para bukas. Ngumiti si Raquel. At para na rin makausap ang mga magulang mo? Ngumiti si Arvin at inayos ang buhok ng dalaga. Kakausapin natin sila bukas, kasama ang mami mo. Nakangiting tumango si Raquel at agad na sumandal ang binata. Napapikit siya at bumuntong hininga dahil napakasarap sa pakiramdam ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng binata at ang pagmamahal na kaya pa nitong ibigay kapag nalaman ni Arvin na nagdadalang tao siya. Gumising si Raquel na mas magaan ang kanyang pakiramdam. Nakita niya sa kanyang tabi si Arvin na nakahiga at nakatingin sa kanya habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Tumagilid siya ng pagkakahiga at agad na ngumiti. You're pregnant? Bulong ni Arvin. Napawi ang ngiti sa mga labi ni Raquel at napalitan ng pagkagulat. Paano mo? I saw your bag. Ngumiti si Arvin at hinaplos ang pisngi niya. Tahimik akong lumabas kanina para tingnan yon. I'm happy, Raquel. Hindi na ako nakatulog pa kasi gusto kong pagmasdan ka at ang anak natin. Arvin, emosyonal na saad ni Raquel. Ngumiti ang binata sa kanya. Paninindigan ko ang bata. Kayong dalawa. Hindi alam ni Arvin ang kanyang mararamdaman, ngunit sobrang saya niya nang malaman na buntis si Raquel. Anong gusto mong kainin ngayon? Nanatiling nakatitig si Raquel sa binata. Sa sobrang lambing ng boses nito, ay gusto niya pang matulog kaya agad niyang niyakap ang bewang ni Arvin na umuusog papalapit sa kanya. Sasabihin ko sana kagabi kaso lang hindi ako sigurado kung dapat kong sabihin sa'yo. Natatakot kasi ako eh. Pag-amin ng dalaga. Sinabi ko na kaagad na aalagaan ko ang baby. Sakali man na hindi ka pumayag. Anak natin ang pinag-uusapan dito, Raquel. Bakit ka matatakot? Nangunot ang noo ni Arvin. Umiling naman siya. Hindi ko rin alam. Pero masaya akong may baby sa tiyan ko. Masayang-masaya ako kasi finally magiging isa na akong ina na magkakaroon na ako ng pamilya. I love you, Raquel. I always do. Sa umagang yun ay sabay silang kumain at hindi matigil si Arvin sa katatanong tungkol sa bata na nagawa nilang pumunta sa hospital para makasigurado na healthy ito. Ngumiti lang si Raquel habang pinagmamasdan si Arvin na inilalagay sa notes ang sinasabi ng doktor sa kanya maging ang pag-inom ng gamot. Thank you, Doc. Ngumiti si Raquel. Congrats ulit. Ngumiti naman ang babaeng doktor sa kanila. Alagaan mo yan, Arvin. Pagbabanta nito sa kanyang pinsan. Natawa na lang si Arvin at hinawakan si Raquel. Of course. Sa araw rin na yon ay tinawagan ni Arvin para sabay na kumain. Kinakabahan si Raquel ngunit kampante siya na nandito si Arvin. Nakita niya na kaagad ang malaking bahay at ang malaking gate na kusang bumukas nang bumusina ang kotse ni Arvin. Isa-isang lumabas ang mga maid kaya't napakurap si Raquel lalo pat nakahilera ang mga ito sa harapan nila. Good morning, Sir Arvin! Sabay-sabay na bati nilang lahat. Dumiretso lang si Arvin habang hawak ang kanyang kamay. Niwalang sali-salita at agad silang pumasok na sa loob.
Tiningnan ni Raquel ang mga magulang ni Arvin na ngayon ay nakatingin sa kanya. Maging si Clark at Daniel ay ngumiti lang. Inalalayan siya ni Arvin na makaupo at agad na umupo sa tabi niya ang binata. "You're back again?" Formal na tanong ni Rochelle. "Hindi naman kami naghiwalay. Napag-usapan na natin to, Mom." "Wala naman akong sinabing masama, iho. Kumain na tayo." Kahit kinakabahan ay nagawa pa rin kumain ni Raquel. Hindi siya makatingin sa mag-asawa, ngunit nagulat siya nang lagyan ng ama ni Arvin ng cake ang plato niya. Nanubig agad ang bagang ng dalaga at mabilis na kumain ng cake. Natawa naman si Arvin at sinapo ang buhok ng dalaga at hinayaan itong kumain. "She's pregnant. That's why she's acting like that. Kaninang umaga niya pa gustong kumain ng cake at ngayon." "Wait, what?" Putol ni Rochelle sa sinasabi ng kanyang anak. "Buntis siya?" Nakangiting tumango naman si Arvin habang natigilan naman si Raquel. "She's weeks pregnant." Gulat na napatingin si Rochelle sa kanyang anak at ganun din kay Raquel. Nahihiya naman na umayos ng pagkakaupo ang dalaga at huminga ng malalim. Dito pa lang ay kinakabahan na agad siya at hindi niya alam kung anong sasabihin ng ina ni Arvin. "Dumaan na ba kayo sa hospital para i-check ang kalagayan ng bata? She's in your condo, right?" Nagulat si Raquel sa kalmadong boses ng matanda. "For the baby's safety." "Yes, Mom. Soon enough, we will live in my house in Laguna." Saad naman ni Arvin. "Well, that's good." Saad ni Rochelle. "Hindi po ba kayo galit?" Tanong naman ni Raquel. "Hindi niyo po ba ako sisigawan?" Natawa si Rochelle. "I'm not cruel when it comes to kids, Raquel. Hindi ko naman pwedeng sabihin na ipalaglag mo ang bata, hindi ba? I just want the baby's safety. Lalo na't hindi ganun kaganda ang environment na kinalakihan mo. At syempre pa, siya ang unang apo ko." Bigla ay parang gumaan ang pakiramdam ni Raquel, lalo pat nakangiti rin ang ama ni Arvin na tumangulang. Tiningnan niya si Arvin na hawak ang kanyang kamay. "Hindi ka mababantayan ni Arvin kapag nagbubuntis ka. You can stay here." Saad ni Rochelle. "Are you guys planning to marry each other, Arvin?" "Yes, Mom. Pakakasalan ko po si Raquel." Saad naman ni Arvin at sumipol naman si Daniel at pumalakpak naman si Clark. "Soon." Tumango si Rochelle at tiningnan ng dalaga na nakatingin sa kanya. Masyadong mabait ang matanda sa bata at ito rin ang una nilang apo sa anak. Gusto ni Rochelle na maging maayos at walang sabit ang pamilya nila. Bagay na pinoprotektahan niya noon pa man, kaya't galit siya sa mga babaeng kabit. "Thank you po," saad ni Raquel. "Don't thank me. Inaalala ko lang ang apo ko sa una kong anak. Soon enough, he or she will be the heir or heiress of our company." Formal na saad ni Rochelle. Tumango naman si Raquel. Hindi niya aakalain na magiging mabuti sa kanya ang kanyang ina sa kabila ng lahat. Tiningnan niya ang binata na hinalikan ng noo at pinisil ang kanyang mga daliri. "Congrats! Matchmaker talaga ako, no?" Natatawang saad ni Clark. Natawa naman si Daniel. "Kaya pala good boy itong si Arvin eh. Hindi na nagka-car racing." Gulat na tiningnan ni Raquel si Arvin. "Nagka-car racing ka?" Napakamot si Arvin sa kanyang noo. "Yes, but I stopped for a week." "Gusto kong makita. Please? Gusto kong mapanood ka." Nagtawanan silang lahat at nakangising tumango si Arvin. "For you? Okay. Payag ako." Natawa si Raquel at agad na niyakap ang binata na kinagat ang labi at tinapik-tapik ang kanyang likod. Years later, taon ang lumipas at nagamit na rin ni Raquel ang apelyido ni Arvin, na sa wakas ay napangasawa siya ng mayaman at bilyonaryo at natupad na rin ang kanyang pangarap. Magmula nang maging asawa sila ni Arvin ay halos hindi na siya gumalaw sa kanilang bahay dahil gusto nito ay bantayan na lang ang mga anak nilang dalawa. "Daddy's car is there!" Sigaw ni Adrian, ang panganay na anak nila. "Go, Daddy!" Sigaw naman ni Rachel,
ang bunso nilang anak. Nabiyayaan silang dalawang mag-asawa ng dalawang anak. Buwan ang naging pagitan ng kanilang mga anak at madalas ay hindi magkasundo, subalit malambing naman sa isa't isa. Lahat ng gusto nilang dalawa ay naibibigay na ni Raquel at sinabi niya sa kanyang sarili na hindi nila mararanasan ang naranasan niya noon sa kanyang ina. Sinabi rin ni Raquel sa sarili na hindi niya sasaktan ang mga anak at iiwan kahit na ano ang mangyari. "Oh my God! Go, Daddy!" Sigaw naman ni Rachel at nagdala pa talaga ng pom-poms para i-cheer ang kanyang ama. Natatawa na lang si Raquel habang tinitingnan ng asawa na nakikipagkarera sa mga kotse. Nangako ito na manunood silang pamilya kaya todo ang suporta niya sa kanyang asawa. Naghanda agad sila ng sorpresa para kay Arvin kapag nanalo ito at nakuha ang trophy. Hindi maiwasan ni Raquel na mapangiti dahil maswerte siya sa kanyang asawa at sa pamilya nito. "Mommy, winner na si Daddy!" Saad naman ni Adrian. "Tara na po!" "Teka, dahan-dahan lang!" Paalala ni Raquel sa kanyang anak. Bumaba sila kaagad nang makita si Arvin na nasa gilid at nakangiti. Mabilis na sumigaw ang mga bata dahilan para mapatingin ito sa kanila. Bakas ang gulat sa mga mata ng kanyang asawa kaya't natawa siya. Sinabi niya kasi na hindi sila makakapunta dahil abala si Raquel sa kanyang mga negosyo. "Love!" Gulat na tawag ni Arvin. Niyakap niya agad ang asawa na natatawa. "Ang akala ko ba hindi kayo makakapunta?" "Pwede ko bang mamiss ang racing ng asawa ko?" Natatawa si Raquel. "Nagpagawa pa kami ng t-shirt ng mga anak mo." Humiwalay siya at ipinakita ang picture ni Arvin na nasa t-shirt. "Oh my God!" Natatawang sabi ni Arvin at napatingin sa mga anak na hawak ang maliit na trophy. "I love you." Ngumiti si Raquel. "I love you too." Sa araw na yon ay nag-celebrate sila lahat sa Batangas. Tuwang-tuwa si Raquel dahil ang layo pa ng biyahe nila, ngunit gising na gising pa rin ang mga anak. Hawak nila ang dalawa papunta sa hotel at mabilis na sumakay sa elevator. Kompleto silang lahat at ito rin ang kaarawan ni Arvin na mismong ang asawa ay nakalimutan na rin. "The sea smells so good!" Saad ni Rachel habang inaayos ang mga bag. "I wanna swim na agad!" "Bukas na! Malamig na yung tubig, Rachel, oh!" Tiningnan ni Raquel ang asawa na nakaupo sa kama at nag-aayos. Ngumiti siya at agad na inasikaso ang asawa na napatingin sa kanya habang nakangisi. Napakaswerte ni Arvin sa kanyang asawa dahil bukod sa magaan ang buhay nila, ay nagawa pa ni Raquel na alagaan silang tatlo kahit abala ito sa kanyang trabaho. "Happy birthday!" Bulong ni Raquel sa kanyang asawa. Natigilan si Arvin at napatingin sa kanyang cellphone. "Oh, birthday ko pala?" Natawa pa ang asawa ni Raquel. "Yes, nakalimutan mo na, no?" Natatawang saad ni Raquel. "Kaya tayo pumunta dito sa Batangas para doon. Love, kailangan na nating bumaba dahil excited na ang mga bata." Sabay-sabay silang bumaba at nanlaki ang mga mata ni Arvin nang makita ang mga magulang na may hawak na cake. Ang kanyang dalawang anak naman ay may hawak na bulaklak at cupcake na may kandila. Natawa si Raquel dahil alam niyang deserve ng kanyang asawa ang lahat. Sa dami nitong itinulong, kulang pa ang ginagawa ni Raquel para sa kanya. "Happy birthday, Daddy!" "Happy birthday, Daddy!" Sigaw ng dalawang anak ni Arvin. "Halika nga kayo!" Natawa naman si Arvin at niyakap ang mga anak na natawa at hinalikan ng kanyang dalawang pisngi. "We love you, Dad!" Ngumiti si Adrian. He blew the cake at naghiyawan silang lahat at nagpalakpakan. Napatingin si Arvin sa kanyang asawa na nakatitig sa kanilang lahat. Nilapitan niya ang asawa at marahan na niyakap ang bewang nito at hinalikan ang leeg. "Thank you, baby." Bulong ni Arvin. Ngumiti si Raquel. "Deserve mo ang lahat ng yan. Lahat ng sacrifices ay ginawa mo para sa aming tatlo. Hindi pa nga sapat yan eh. Pero sapat na makita ko kayong tatlo. Thank you for making my day complete." Ilang taon na pero sweet pa rin si Arvin sa kanya at hindi nagbago ang pakikitungo nito sa kanyang pamilya. Mas lalo lamang naiintindihan ni Raquel ang pagmamahal ng kanyang asawa. Mas lalo lamang nakikita ni Raquel ang kayang gawin ng kanyang asawa para sa kanila.
Nakikita at nararamdaman ni Raquel ang sobra-sobrang pagpapahalaga nito sa kanila. Masaya akong nakilala kita at hindi ako nagsisisi na ikaw ang pangarap ko. Nakangiting saad ni Raquel habang nakayakap sa kanyang asawa. Wala akong pinagsisisihan sa lahat, Raquel. Ikaw pa rin hanggang sa dulo. Nakangiting saad ni Arvin at hinalikan ang noo nito. Napapikit si Raquel at tumango. Gusto niyang maging emosyonal ngunit hinahayaan niya ang puso na makaramdam nun, na maramdaman kung gaano kasarap ang magmahal.